Ayan po at gaya po ng madalas niyong naririnig sa akin ay bago po ako magsimula ng ating topic ay nais ko po munang ipahatid sa inyo sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers ang akin pong mapagpalang pagbati sa inyong lahat na sana manawari ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, ligtas kayo sa lahat ng uri ng mabibigat ng sakit, bagkos ang darating na lamang sa inyo swerteng walang katapusan. Ganon din po kung kayo man po ay may mga sakit ngayon, pagalingin na po sana kayo ng ating Panginoon para sa ganon ay magkakasama-sama tayo na purihin ang ating Panginoon pagkatapos pong gumaling ang inyong mga sakit na nararamdaman. Ayan po lagi ang pinagdarasal ko rito at yung swertihin nawa kayo at pagalingin ang inyong mga sakit. Ayan. At kahapon lang po ay dahil naging palaisipan po sa akin itong pangalang Mariel na kung saan po ay kabi-kabila po yan yung mga napapanood ko na maging kung saan-saan lang daw yung po nagko-comment yan at di po ba ang sinasabi ko ay pinangaralan ko pa itong si Kalingap Ido na kung mahal niya yan at kung yan ay girlfriend niya at kung iyan ay desidido na siyang pakasalan na makakasama habang buhay, ipakilala na niya. Kasi nga po, yun lang naman po ang kaligayahan ng isang babae, yung maipakilala at maramdaman na mahal sila ng lalaki, ika nga. So pero, doon po sa aking mga nabasa rin sa comment, ay parang negatibo. At ang sinasabi nitong mga nag-comment po doon sa aking vlog na yon, yan daw po ay Mariel na yun ay may anak na nagkakagusto kay Kalingap Ido. Wow naman, akala ko naman kasi ito ay dalaga o ano pa. Kaya ganun po yung naging advice ko kay Ido. At sabi ko nga, alam mo na ang gagawin mo, huwag mo nang ulitin ulit yung nangyari sa inyo ni Beyonce na hindi mo ginitara, ay ayan tuloy ang nangyari, ikaw ang pinatulpo. Pero actually hindi nga siya ang pinatulpo, si Kuya Bal nga ang pinatulpo, di ba? So yun pong akin na pag-alaman. So kung ganun po, ay ito po palang Mariel na ito ay isang certified burikat po ito. Ang kapal naman ng pagmumukha mo kung ganun nga. Again, dito lang po ako nagbase dito sa mga nagko-comment, ano? At wag mo namang ipagpilitan yung iyong tinggil kung ayaw ng isang lalaki. Kagaya dito kay Ido, eh bakit ba ipagpipilitan mo yung tinggil mo, ayaw naman sa iyo ni Ido? Oh, ipagitara mo na lang sa pusa yan. O di kaya kumuha ka ng manok, ha? Hawakan mo yung manok, tapos hawakan mo yung paa ng manok, ipagitara mo dyan sa tinggil mo. Ang kapal naman ng pagmumukha mo. Ang hirap kaya nun. Yung ipagpipilitan mo yung tinggil mo doon sa lalaking ayaw na ayaw siya at nasusuka ka. Kagaya ko po, naranasan ko po kayo siyan. Yun po bang tipong, yung hinahabol-habol din po ako. Napakahirap po yan eh. Grabe yung hahabol-habulin ka ng isang babae na ayaw mo na nasusuka ka naman si itsura. Ganito rin po. Kaya ramdam ko po itong si Ido na ganun na lang. At huwag naman. Huwag mo nang ipagpilitan yung tinggil mo kung ayaw ni Ido. Dahil maging ako po ay sa totoo lang po, naranasan ko po yan na pinagduduldulan yung mga tinggil nila sa akin. Ay nasusuka nga po ako, kagaya po nito. At pinagduduldulan po yung sarili niya sa akin. Na sinasabi niya ay mayroon pa raw siyang asim. Ay samantalang kita mo naman dito sa itsura, mukhang aswang. Ito pong naghahabol-habol sa akin na gusto raw ako matikman. Ito po, yan po ang itsura niya, no? Yan.
Talagang pong halos magpakamatay po yan na gustong gusto raw niya ako matikman. Ayan po. Dalawa po itong matatandang ito na naglilibog. So sabi ko nga po, hindi ko naman pwedeng pagbigyan ito dahil unang-una sa itsura pa lang nasusuka na ako. Sa itsura pa lang talagang babaliktad na yung bituka ko sa itsura nito. Parang mukhang aswang oh. Tapos kung sino-sino ang pinapangarap niyang matikman. Gusto rin niyang matikman si Kindred. Yun na nga, tinapat na nga siya ni Kindred na ayaw ni Kindred doon sa crispy na ang bilat. Tapos sa akin talagang kung ano-ano pong ini-issue sa akin na gusto lang daw niya talagang, sa totoo lang daw, gustong-gusto lang niya akong matikman. Kaya yun po ang gusto kong sabihin din. Akala ko naman talagang girlfriend ito ni Ido. So again, doon po ako nagbase sa mga comment ninyo na hindi naman daw girlfriend ni Ido nga yan. At talagang malaki lang daw ang gusto. Kung ganun, sabi yung ganyan, ay masama ito. Kasi unang-una, hindi ko pa pwede kasing pagbigyan yung taong gustong-gusto akong matikman tapos nasusuka naman ako. Hindi, pero kagaya nitong ito. So, ganun din siguro nararamdaman ni Ido dito kay Mariel na mukhang aswang din siguro. O, kagaya nito, mukhang aswang pero talagang nagpupumilit na gusto raw akong tikman. Ayan. Hindi po. Sorry po kahit na sabi ko nga ito, kahit na magubad sa harapan ko ito, kahit ihampas pa sa likod ko yan, hindi ko lilingunin yan. Ito mga ganitong klaseng babae ng mga mukhang aswang. Hindi lamang po ito. Sige, tapusin ko lang po ito. Hindi lamang po yan ang naghahangad na matikman ako. Ito pa po isa. Ayan po. Ito pa po yung isa na gusto rin akong matikman. Ayan po. Ayan. Tingnan mo naman mga mukhang aswang. Tapos gugustuhin ko ba yung mga ganyang itsura? Kaya ramdam na ramdam ko itong si Ido na maaaring ganito rin yung parehas kami ng nararamdaman na hindi namin pwedeng sikmurain itong mga ganitong itsura. Baka itong si Mariel na ito ay mukhang aswang din kaya ayaw ni Ido. So ngayon ay wag ka lang puan. Huwag ka manggugulo. Ayaw sa iyo ng tao, pues manahimik ka. Sabi ko sa iyo, kumuha ka na lang ng manok, hawakan mo yung paa ng manok, ipagitara mo dyan sa tinggil mo, ay dinasihan ka, kisa manaasa ka ng asa dito kay Ido na wala kang maantay. Diba? So, ganun lang may suggest ko. Dahil baka mamaya, pagka inabot ng kahit na hindi nagsasalita yan si Ido, inabot ng buryong yan. Baka ipatulpo ka niyan. Isa pa, ito rin isang burikat na itong Arjun na ito. Pinagagawan si Ido. Gusto, kung din pa pala, ito nangangarap din pala na matikman si Ido. Nitong Arjun. Kaya pala, ganun na lang yung pagkainggit nga dito sa kanyang pinsan na si Carla. Dahil ito si Carla, mayroong talagang matinong relasyon ito. Hindi kagaya dito kay Arjun na ito, kahit yata ipagduldulan na niya yung tinggil niya doon sa kung kani-kaninong lalaki, ay walang pumapatol, tapos dito, ipinagpipilitan din niya kay Ido. Kaya hindi ka masisisi ito si Ido kung ipapatulpo nga ito. Pero hindi pa naman pinatulpo itong si Ido. Pero parang mukhang si Ido yata magpapatulpo. Dahil nga po dito, mga nagpupumilit itong mga tinggil na ito. At, so anong gagawin ni Ido? Kung nasusuka siya sa mga itsura ninyo, tayo ipagduduldulan nyo yung mga tinggil ninyo na, ano yan? Ay, bigyan nyo naman ng dignidad yung inyong matinggil. Hindi yung kanyan isusugbo na ngayon yun, isusugbo dyan kung kani-kanino lang. O ngayon, ang tagpuan pa ninyo ay yung lalaking
hindi naman mahilig sa ganyan. O ay kung mahilig ba sa ganyan yan, o di pinatos na si Anghit dati. Pero kaya ka siguro hindi niya pinatos, hindi niya ginitaran tinggil na si Anghit, dahil nga siguro sa sobrang baho ng kilikili. Ayan. So, kaya nga po ito, uulitin ko lang po, yung sinasabi po nitong babae na mag-ingat daw kayo sa kiki at alagaan ang titi. So siguro, iyon ang pinaninindigan ni Ido na inaalagaan lang niya yung kanyang titi dahil mapanganib yung mga kiki na yan. O, ito po ang katunayan. Sabihin yung bastos ako. O, ito po. Sa relasyon, mahalaga ang titi. Pagtitiis, pagtitiwala, pagtitiyaga, pagtitimpi. Ngunit ang titi ay nasisira dahil sa isang kiki. Kiki alam. Kaya mag-ingat sa kiki at alagaan ang titi. Kaya wag niyo sisisihin si Ido. Ha? Ikaw, Arjen, at saka itong si Mariel. Inaalagaan lang ni Ido yung kanyang titi. Na? Kaya wag na kayong mangarap. Kung ayaw ng isang lalaki sa inyo, wag na kayong magpumilit. Wag yung kunin nyo na, wag nyong gayahin itong dalawang burikat na matatanda na ito. Ha? Gusto pong magpatsurba. Yang ganyang katatanda, ang pangit pa. Tapos yung mayroon pang colon cancer, ang laki-laki ng tiyan. Hindi po buntis yan. Malaki lang po ang tiyan yan. May sabihin, may cancer po yan. O, ayan. Huwag niyong pagpipilitan yung mga sarili ninyo kung ayaw ng tao. O, ayan pang isa. At pinapakita ko lang po yan. Tingnan mo naman. Ano ba itsura niyan? Mayroong kwan yan, may, ang tawag dito, isa rin po may cancer ito, may colon cancer din po yan. Tapos gustong-gusto niya ako matikman. Kasi unang-una, yung dalang mukha ko, nandyan sa mga thumbnail nitong mga ito. O, di ba? So, ano pang kinukuhan ko dito? Talagang nagigil sa akin to. Kaya naiintindihan ko ito si Ido. Akala ko talaga girlfriend ni Ido. Kasi nga, di ba, ang sinasabi nga, kaya nga tinapik ko yung tawag ito. Yun bang kabi-kabila yung naririnig kong ganyan, may Mariel at saka itong Arjen na ito. So, bakit mga kwan ay pumunta kayo sa mga kwan, doon sa mga nagiinuman, sa mga kanto-kanto, doon pumunta kayo. Huwag niyang pinagdidisketahan si Ido kasi si Ido, inaalagaan lang niya yung kiki, ay yung titi. Yung titi niya, inaalagaan lang niya dahil alam niya nasisirain ng kiki yung kanyang titi. Ganun lang yun. Mabuti sana kung isa, itong si Mariel lang, ay dalawa pa kayo ni Arjen. So ano na mangyayari kay Ido? Ay di, nako, ay hindi natin alam kung ano magiging kapalaran ng titi ni Ido pagka dalawa pa kayong pinagtulungan pa ninyo. So sa akin po rito ay kaya nga nagbigay na ako nag-advise na ako kay Ido dahil akala ko talaga girlfriend niya itong si Mariel. Hindi pala. At ito lang yung nagpupumilit na idok-dok yung kiki nito dun sa titi ni Ido. So anong tawag sa inyo? Mga burikat kayo. Kayo yung mga hindi ko maintindihan sa inyo kung bakit naglilibog kayo sa isang lalaki. Kadami naman dyan. Ora, kung gusto nyo, sabi ko nga, kung hindi nyo type yung manok, kumuha kayo ng tuta. Yung tuta na aso, yun, idok-dok na yun, dok-dok niya sa tinggil ninyo. O, di tanggal ang libog ninyo. So, mga mangsisira ka, maninira ka. Kaya nga kaya nung time na yan,
ay silos na silos naman ito si Anghit. Kasi kung ano-ano pala yan, ang mini-message nitong si Mariel dito kay Anghit. Ngayon, ito naman si Anghit, kasi nga, di ba, aminado naman siya na in love na rito kay Ido. So, ayun. Tapos nag-aantay na gitarahin yung tinggil, hindi naman nagitara ni Ido ang tinggil. Ayun, nagpatulpo. Yun ang sinasabi ko eh. Bigyan nyo naman ng dignidad yung mga sarili ninyo. Siguro kung makakapagsalita lang yung mga tinggil ninyo at may kamay lang yung mga tinggil ninyo, pag sasampaling kayo niyan, sasabihin ng tinggil niyo, mahiya ka naman Mariel, mahiya ka naman Arjen, pinagpipilitan mo yung tinggil na ito, ay pati itong tinggil na ito pa, ay Mariosep, kung naman kayo, bigyan nyo naman ng kahihiyan yung sarili ninyo. I hope na titigil na itong si Arjen at saka itong si Mariel, na laway na raw pala yung itong si Arjen at saka itong si Mariel dito kay Ido. Huwag ganun. Kung sabihin, kung hindi nyo makontrol, lagyan ng asin para maging bilasa. Ganun lang. Kisa naman po perwisyuhin yung tao na wala naman, pagpipilitan nyo yung sarili ninyo, ay nasusuka nga sa inyong tao. Ako man, di ba, pinakita ko na sa inyo. Yung nagnanasa din sa akin, yung gustong-gustong matikman ako. Ayun ang itsura, di ba, pinakita ko sa inyo. Mukhang aswang na, mukhang may AIDS pa. So, ano ba yan? Tapos kaya ko sinabi yon, patingnan ninyo, doon sa mga nila, sa mga videos nila, nandyan lagi ang mukha ko sa mga videos nila. So, ibig sabihin talaga, laway na laway talaga sa akin ito. Katatanda na malilibog pa. Mariosep. Anyway, mabalikan lang po natin yung live ko kagabi. Ay nung isang gabi. Grabe ang saya ko dahil doon ko natutunan yung pagbibigay ng jacket. Doon ko rin natutunan yung kung papaanong basahin sa cellphone yung mga comment, yung pala i-off lang o i-mute lang pala yung sound. At grabe talaga, salamat. Talaga walang hanggang pasasalamat yung aking ipinapahatid din po doon sa mga nagturo sa akin ng isang gabi. Kagabi pala. Kagabi ba o isang gabi? Ay kagabi. Yun po, at salamat talaga. At least may natutunan ako sa inyo. Anyway, at ano pa ba? Ngayon po ay kasalukuyang may rallying ginagaganap sa EDSA at saka dyan po sa Liwasang Bonifacio dyan sa Manila ng mga iglesia po yan ni Kristo yan. At yan po ay hindi na po pinag-uusapan dyan kung anong relihiyon. Kung gusto nyo pong sumama na rin para mapatalsik na itong bangag na administration ito, ay sumama na po kayo at para matapos na po yung kalbaryo na dinaranas nitong ating mga kababayan. Hanggat ito po ang presidente natin, mananatili kayong gagapang sa kahirapan. Dahil lahat ng mga nandyan na kapaligid sa kanya, lahat po yan mga magnanakaw na. So, saan pa pupunta, saan pupulutin itong mga kababayan natin kung ganito ng ganito ang mga tao sa administration ito. Kaya nga administration bangag ito. Kaya lahat na po mga bangag na, lahat na po mga magnanakaw na. So, sabi ko nga po ay yung po mga ibang religion ay sumama na po kayo para mapatalsik ng tuluyan itong bangag na ito. At tuloy po ay
Kahapon pa po ng umaga nung malaman ko, actually madaling araw yan nung malaman ko, at tinawagan ko nga yung yung mga staff ko dyan sa mga branches natin ng purified drinking water, at sabi ko maglagay kayo, magpacking kayo at ipadala ninyo dyan, at para kahit papaano ay makatulong tayo, sabi yung ganyan. At yun po, nakapagpadala na raw ng yung dalawang L300 po ay puno po ng tubig yon. Pero sabi ko ay ituloy-tuloy nyo yung pagsusupply ng drinking water dyan, at kahit paano yun ang maitulong natin. So since na hindi po ako nakapunta dyan, hindi na ako pwede dyan sa mga rally na yan, ay doon na lang po sa ibang pamamaraan ako ginawa, kagaya na po yung pagpapadala ng mga drinking water na yan. At kahit naman po papaano meron tayong water station. So yun po, at sana kahit papaano sa kaunting bagay na ganoon ay makakatulong tayo sa ating mga kababayan na nandyan ngayon, na talagang masasabi natin na nagbubuwis ng pagod, hirap dyan sa mga ginagawa nilang pagrarally na yan. Anyway, yan naman pong Iglesia ni Cristo, ang hangad lang po natin, ang hangad lang po nila is yung transparency and accountability. So yun po ang kung nandyan, wala naman po silang paglaban sa gobyerno. At sana nga lang ay matauhan na itong bangag na administration ito, at lumayas na. At pag nagkataon ito na ang pagkakaalam natin, tuloy-tuloy na raw po yata yung rally na yan, at hanggang sa mag-iipon-ipon na yung mga other religious organization, hanggang sa bumaba na itong si Bangag. At ganun po, at sana para kahit paano ay mapadali yung lagi niyong naririnig sa akin na darating po yung panahon, makikita ninyo kung papaano ko gilitan ang mga magnanakaw na ito. At gagawin ko po ito alang-alang po sa mga kababayan ko. Hindi ko po gagawin ito para sa sarili ko. Wala na po akong kailangan sa buhay ko. Sobra-sobra na po yung pinagkaloob sa akin na blessings ng ating Panginoon. Kaya ko lang po gagawin ito para sa ganun, sa susunod na henerasyon, wala na pong mga magnanakaw. At sisiguraduhin ko, wala akong ititira ni isa sa lahat ng mga magnanakaw ito. Gigilitan kong lahat ito. At para wala na, magiging maayos na yung mga susunod pang henerasyon. At ngayon po, hanggat meron tayong mga magnanakaw na mga politiko, wala na pong pagbabago. Hindi na po kailanman mababago ang buhay ng Pilipino. So sana nga po, at mangyayari na ang dapat mangyayari, para makita nyo rin kung paano ko gilitan ang mga magnanakaw nito. Sabi ko po nga, hindi lang po basta gigilitan ko ito. Maging kaluluwa nitong mga magnanakaw nito, susunugin ko. So siguro po hanggang dito lamang, at antayin nyo lang po yung mangyayari yon, at mangyayari yan. At pangsamantala, doon po sa may mga sakit, lalo na po kung napapabilang kayo sa kanser, ano man pong kanser yan, ngayon po ay mag-blend kayo ng dahon ng malunggay, at uminom po kayo ng umaga, tanghali, gabi ng kumari, tig-isang baso ang inumin ninyo. Yan po yan. Maliban po sa iwas kanser yan, ay nakakagamot po ng kanser talaga yan. At yan po ay tested ko na po yan. At doon naman po sa mga nabakunahan ng COVID-19, para po ma-detox yung napakataas na lason or lead content na in-injection nila sa inyo noong COVID-19, nandyan po
sa video ko, hanapin nyo lang po kung ano yung pong dapat nyong gawin, inumin. Nandyan po yung sa video ko at yun po ang gawin ninyo para po ma-detox yung in-injection sa inyo noong COVID-19 vaccine na yan. Dahil po kung nandyan yan, mismong World Health Organization po ang nagsabi na yung pong nabakunahan ng COVID-19 ay maaaring mamatay sa 2030. Hindi po ako nananakot, meron po dyan. Meron po tayong video dyan at ipinakita ko po yan dati. At nandyan po yan sa video ko. I-plinay ko po yan yung sinasabi ng World Health Organization na lahat po ng mga nabakunahan ay posibleng mamamatay sa 2030. So wala pong pananakot ito. So hanggang dito lamang po at sana manawari ay laging ligtas kayo sa ating pang-araw-araw na buhay at sana masumpungan nyo na yung blessings na para sa inyo. At yun naman po lagi ang aking pinagdarasal sa inyo. Lahat po ng mga subscriber ko dito sa Pilipinas, subscriber ko abroad, saan man po kayo sulok ng daigdig na roroon, huwag po ninyong kalilimutan ang pagdasal, ang pagbibigay ng kahit na maikling dasal sa ating Panginoon. At doon po ay hilingin ninyo kung ano po para ma-guide kayo ng ating Panginoon kung ano yung dapat ninyong gawing tama. Maraming salamat po at muli, mahal na mahal ko po kayong lahat ng mga subscriber ko. Salamat po.